Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at panibagong updates, panibagong balita na naman, panibagong reaction video na naman ang ating gagawin ngayong araw na ito. Actually, kagigising ko lang, no? Kagabi, nanood lang ako ng balita kagabi hanggang makatulog ako, no? At ito yung mga sinave kong mga balita na dapat kong reaksyonan sa ngayong araw na ito, no? Ako po talaga ay nalulungkot dito kasi itong una nating pag-uusapan ay yun nga, nag-post ako sa aking Facebook page. Nandito ako ngayon sa Maynila, no? Tapos sinabi sa akin ni VML na, Dunmar, 30 minutes ago lang nasunog yung DPWH. Siya yung nag-ano sa akin. Kaso kahapon, sabi ko, puntahan natin, kasi nandito naman ako sa Maynila, puntahan natin yung building ng DPWH na nung sinabing nasunog. Okay? So, kahapon, no, nung pumunta na ako doon sa sa kung saan kami magkikita ni VML, biglang lumakas ang ulan, no? Sobrang lakas ng ulan. So, pagdating ko doon sa kung saan kami mag-meet up ni VML, hindi na kami natuloy kasi sobrang lakas talaga ng ulan dito sa Maynila, guys, no? Na sabi namin, kapag pupunta tayo doon sa DPWH, malayo-layo naman yung lugar, mga around siguro kung sa tinitirhan ko dito, kung Grab ka, aabot siguro ng mga 400 pesos. Wala naman tayong problema dyan. Kaso lang, ang sobrang traffic. Sabi ko sa kanya, kapag pupunta tayo doon, siguro matatapos na at sobrang malakas pa yung ulan. So, hindi maganda yung magiging cover natin doon. Yan ang sabi ko sa kanya. Hindi na kami natuloy. Okay? So, nung bumalik na kami dito sa hotel namin at nanood na lang ako ng balita, hindi para sa akin, ito opinion ko ito, hindi ko matatanggap talaga, no, na accidentally nasunog ang DPWH. Accidentally, meaning to say hindi po sinadya yung pagsunog ng DPWH. Na alam naman natin, nandoon yung mga dokumento, nandoon yung mga papers, especially those flood control projects na mga datas, nandoon yun di ba? Yun ang nabalaka ako doon. So, personally, in my opinion, and I believe na hindi ako naniniwala na aksidenteng nasunog ang DPWH. Yun ang totoo, Yun ang totoo. Hindi ako naniniwala. Mamaya, panoorin natin itong balita na ito kasi sabi po nila aksidente. Okay, aksidente po ang nangyari. Pero may argumento ako diyan. Bakit hindi ako naniniwala? Mamaya sasabihin ko 'yan sa inyo. Pangalawa nating pag-usapan ay nag-react na nga itong si First Lady Liza Araneta Marcos patungkol po sa kanyang issue ngayon sa korupsyon. At ang sabi niya, hindi raw niya ito papatulan. Which is para sa akin, sablayan. Sablayan kung hindi, bakit hindi mo papatulan? Taong bayan na ang humihingi na ng ang taong bayan. Explanation galing sa iyo, di ba? Mamaya pag-usapan natin itong kay First Lady Liza Araneta Marcos kasi po mainit na usapin rin ito because you are the First Lady of itong bansang ito. Okay? At last but not the least na ating re-reaksyonan ay itong interview ni Salvador Panelo, Attorney Salvador Panelo, no? Patungkol po ito sa issue ni Trillanes na kung ano-anong mga inaakusahan ni Trillanes dito sa mga Duterte at kay Senator Bongo. At mismo ipiniliwanag yan ni Salvador Panelo na lahat ng mga ginagawa nitong si Trillanes na ito ay propaganda lamang.
At sabi pa nga ni Salvador Panelo, bakit tayo dapat makikinig dyan ni Trillanes na yan? Di ba? Bakit kailangan natin makikinig sa kanya? Hanggang ngayon, may naniwala pa ba kay Trillanes? Pati nga sa kanyang lugar, no? Hindi nga siya nanalong mayor doon sa kanyang lugar kasi wala na nga naniniwala dyan sa kanya. Okay? So guys, yun po ang mga pag-uusapan natin. 3 yung topic natin ngayon. Pero, bago ang lahat, no? Help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan. And sa mga first time lang na bumisita dito sa ating YouTube channel, Donmar TV, subscribe na po kayo kasi walang bayad na mag-subscribe. Libre lang yan. Okay? Updated ka pa sa ating mga balita. Okay? So, sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba? Okay, unahin natin itong issue ng DPWH. Naniniwala ba kayo na aksidenteng nasunog itong DPWH? Ito yung balita, panoorin natin. Play! Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasunog ang gusali ng Bureau of Research Standards sa isang DPWH compound sa Quezon City. Kaya pag-usisa ng ilang senador sa DPWH, posible bang may nadamay na mga sensitibong dokumento na may kinalaman sa mga flood control project? Itinanggihan ng ahensya at nilinaw ng mga kasi yan ang, nung sinabi ni VML sa akin, Donmar, 30 minutes ago, nasunog yung DPWH. Ang una ko talagang napasok sa isip ko, patay. Di ba kaya sinunog na itong mga ebidensya na ito para ligtas itong administrasyon na ito? Yun ang unang napasok ko sa isip ko ha. Pero itinanggi ito ng DPWH na wala raw nasunog na mga dokumento. Ewan ko na lang, no? at mga training room lamang sa gusali ang apektado. Pinaiimbestigahan na rin ng ombudsman kung sinadya ang sunog. Nakatutok si Chino Gaston. Dinatnan naming may maitim na usok sa pangatlong palapag ng Bureau of Research Standards sa loob ng DPWH Mimaropa Compound sa Quezon City, pasado 1:00 ng hapon. Gamit ang mechanized lift, inakyat yan ng mga bumbero para bombahan ng tubig. Binasag nila ang ilang bintana para maipasok ang mga water hose. Sa kapal ng usok, kinailangang mag-hazmat suit at rebreather ang mga bumbero pumasok. Nagkahiwa pa ang isang fire volunteer pero ligtas na. Umabot sa third alarm ang sunog na nirespondihan ng 66 na fire truck. Agad idineklarang fire out ang sunog pasado 1:30 ng hapon. Pasalamat po tayo dahil wala pong mga major injuries pong nangyari, wala po tayong fatality po. In less than an hour po, napatay po agad natin yung sunog. Ang sunog sa DPWH compound, pinag-usapan sa pagdinig sa Senado kaugnay sa mga anomalya sa mga flood control project. Ano ba naman doon? This is actually Region 4 Regional Office. Ito yung naisip ko ba? Pagkasunog ng DPWH kahapon, inisip ko, siguro yung mga involved sa mga flood control anomalies, ang laki siguro ng smile ng kanilang bibig, abot dito sa tenga. Natutuwa sila. Ang kawawa tayong mga taong bayan. Wala na. Ubos ng ebidensya. 4B of the DPWH. 4B. Yes, Your Honor. Mindoro. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH ng mga suppliers like semento, mga bakal. Yan ang nila ha. Yan ang argumento nila na wala raw mga dokumentong nasunog. Kasi yun yung mga iba raw yung nasunog, no? Iba yung function ng nasunog. Dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. So, yung mga dokumento ng Regional Office of the DPWH Region 4B is housed in that office.
Well, A number, a number, but most of it naman po nasa database na ng Central. Nilinaw kalaunan ng ICI Chairperson Andres Reyes na walang nasunog na may kinalaman. Ito yung ipinagtataka ko ha. Nasunog kahapon. Okay? Ito ha. Nasunog kahapon. Ang ipinagtataka ko, bakit sinagot ka agad on that day ha? Nasunog on that day. Sinagot ka agad ng ewan ko lang kung isa-iso sa mga officials ng DPWH yung babaeng sumagot. Pero, di ba, kung nasunog yung opisina mo, iniimbestigahan direkta sa Senado at nandiyan na kaagad yung mga officers o secretaries, nag-explain na. Di ba? Can you give us time na makapag-reflect muna kung anong nangyari? Susuriin muna natin kung anong dahilan, ano yung mga nasunog. Kaagad, nandiyan na sa Senado. Yan ang pinagtataka ko una. Talaga? O kaya, napaisip talaga ako, baka scripted na naman ito. Na, ito yung script natin ha, susunugin yung WH, o yung in charge dito na mag-explain, punta ka na kaagad sa Senado, mag-explain ka na dito ha. Ang bilis. Hindi nyo lang naman napagbigyan ng time na nanood pa sila sa sunog, na ano pa sila, they are still contemplating what happened. Nasunog ng alauna or alas 2 o'clock sa hapon. Tapos, on that afternoon, nandyan na yung mga officials dyan sa Senado, nag-explain na bakit nasunog, anong nasunog. Ewan ko na lang talaga. Flood control projects. As per record now, the burning in Quezon City does not involve flood control projects. But I did had a meeting with the COA, and I told him that you have to secure all the records of the COA because as an investigator before with the Ombudsman. I hope yung mga nagsasalita dyan sa Senado, I hope na hindi yan ang mga nagtatrabaho ng DPWH ha? Kasi nakapagtataka talaga kung ano. I know that there's a tendency for the criminals to burn down the office. Pinawi rin ng Director ng DPWH Bureau of Research Standards ang ito yung Director. Pakinggan natin yung Director. Anong sinabi ng Director? na may mga sensitibong dokumentong nasunog sa apoy. Wala po kaming dokumento dito na tungkol doon sa mga Sinagot ka agad, wala po kaming dokumento. Yang in-interview siya dyan ha. Yang interview na yan, ongoing pa yung sunog. Ongoing pa yung sunog. Bakit mo nakapagsabi na walang nasunog na dokumento? Di ba? Ongoing pa yung sunog na yan. Oh, nasunog. Merong nasunog sa DPWH. Ongoing pa. Yung mga bombero nga, hindi pa sila tapos na mapahinto yung mga fire na yan, yung kalayo na yan. Tapos, here comes the director, sinabi na, walang dokumentong na nasunog. Hindi mo pa nga alam na baka mamaya masunog pa yung iba. Yan, ongoing pa yan eh. Ay naku. That's na under investigation dahil po ang testing of materials ng mga proyekto ng district engineering offices and regional offices ay sila ang nakita ko talaga, ang laki-laki ng usok talaga. Nakita ko sa post, parang buong building nga yung umusok, buong building yung nasunog eh. Di ba? Ako po ang magpapatunay na wala po kaming dokumento na kaugnay dun sa mga iniimbestigahang proyekto. Yan din ang sabi ng DPWH sa isang dahil sinabi mo yan, madam, no? Patunayan mo yan, ha? Patunayan mo yan. Saka kami maniniwala sa iyo, ha? Yan. Ayon sa DPWH BRS, bagamat naatasan din sila na tumulong sa pag-testing ng mga construction na sangkot sa mga umano'y ghost project, hindi pa raw ito nasisimulan. Ang Ombudsman, inutusan na ang National Bureau of Investigation at BFP na imbestigahan ang insidente. Isa pa sa mga napaisip ako ha,
bakit ngayon lang yan nasunog? Sa kay tagal-tagal na panahon, bakit ngayon lang yan nasunog? Timing pa talaga nung bumulusok itong issue sa flood control project anomaly sa DPWH. Ngayon pa talaga masunog? Alamin kung aksidente lang o sadyang sinunog ang mga apektadong opisina at records ng BRS. Para sa GMA Integrated News. Ewan ko na lang, no? Let's respect the investigation still, no? Pero ako, wala pa akong, nagdududa pa ako. Hindi ako naniniwala na aksidenteng nasunog yan. Punta naman tayo dito sa kay First Lady Liza Araneta Marcos. Sinagot na niya, no? Sabi niya, hindi niya papatulan ng issue na yan sa kanyang korupsyon. No? Ito, panoorin natin. Tila pagdududa ang naging tugon ng Malacanang sa letter of sentiment na humihiling na investigasyon laban kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ang naturang liham ay inihain ng isang pribadong mamamayan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Inhalintulad pa ng palasyo sa isang nuisance candidate ang nagsumite ng liham at iginiit na ito ay pawang hearsay evidence lamang kaya hindi ito bigyang pansin ng First Lady. Si Crezeline Catarong magbabalita. Minaliit ng Malacanang ang liham na inihain ng isang pribadong mamamayan sa Independent. Imagine that one, minaliit ng Malacanang. Ganyan sila nang aabuso ng taong bayan. Ang taong bayan po ay humingi ng accountability, humingi na po ng explanation. Sana naman pagbigyan niyo ang taong bayan. Ganyan kasi kayong mga administrasyon ngayon. Kung merong issue sa inyo, binabaliwala nyo instead na mag-explain kayo. 'Di ba? Commission for Infrastructure na humihiling na imbestigahan ang umano'y koneksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos kay dating Special Envoy to China Maynard Ngu na una nang nasangkot sa issue ng flood control scam. Sa palace briefing, kinuwestiyon ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang kredibilidad at motibo ng liham na inihalintulad pa niya sa isang nuisance candidate. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng... Grabe ka naman, Auntie Claire. Ganyan talaga, ganyan po ang sagot ninyo. Instead na i-explain nyo ang issue, i-explain nyo ang mga detalyadong akusasyon laban sa inyo ni F. Eliza, nandyan na naman kayo sa mga suka-suka ninyo. Ang babaw ng argumento nyo, Auntie Claire. Punta kayo sa kung ano yung argumento. 'Di ba? Hindi yung hindi kami maniniwala diyan parang bumili lang ng suka yung bla 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 bla. Minaliit nyo Bakit ganyan kayo magmamaliit ng mga taong bayan? 'Di ba? Ganyan na ba talaga ang tingin niyo sa mga tao? Hindi. Ika nga, kayong mga nasa posisyon, highest position of the land, kayo mismo ang magbigay ng good example na lahat ng katangian ng tao, pantay-pantay sana yung treatment ninyo sa level ng tao. Ang nangyari dito, instead na mag-explain ka sa corruption issue ni F. Eliza, minaliit nyo, pinipersonal ninyo yung nagreklamo dyan sa sagutin nyo. There is an accusation, there is an allegation na ito, ganito ang ginawa ni F. Eliza. I-explain nyo ngayon bakit mali yon, bakit kasinungalingan yon, bakit walang katotohanan itong akusasyon ng isang netizen. Ganun sana ang sasabihin nyo. Instead, you are attacking on the person. Inaatake nyo, minamaliit ninyo na, parang isa lang itong nuisance candidate na parang bumili lang ng suka. You are wrong. Presidential Communication Officer, ganyan po sumagot. Kaya nga natatawag ka ang kachipan mo, Auntie Claire. Kaya ang chip mo nga ang chip mong sumagot ng mga tanong.
tingnan nyo kung anong nangyari nung ikaw ay in-invite bilang speaker ng mga estudyante. Sinabihan ka ng mga estudyante, wow, wala nang naniniwala sa'yo. Di ba? Alam mo, sobrang katsipan ka, Auntie Claire, sa totoo lang. Of sentiment para dalhin sa ICI. Tinawag ni Castro ang hakbang na ito bilang hindi naaayon sa mandato ng ICI. Naaniya ay nilikha upang mag-imbestiga lamang ng mga maanumalyang flood control at iba pang infrastructure-related issues. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa pagsusuri umano ng Malacanang sa nilalaman ng liham at mga kalakip nito, iginiit ni Castro na wala raw malinaw na aligasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects na nag-uugnay sa Unang-Gina. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang Unang-Gina. Bukod sa kawalan ng koneksyon sa mandato ng ICI, kinwestiyon din ni Castro ang kredibilidad ng liham na basehan niya sa hearsay o sabi-sabi lamang. Alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Giit ng opisyal, tila isang phishing Kaya nga, hinihikayat si First Lady Liza Araneta Marcos na sagutin niya ito personally. Ikaw yung sumagot di ba? So paano kami maniniwala dyan kung ikaw yung sumagot? Hindi mo naman alam ang tunay na nangyari. Hindi pa nga siguro ka nakapagtanong kay Liza Marcos patungkol dyan. Ikaw, PCO ka, ang dapat mong sabihin sana, I will let that, I'm not the First Lady, let the First Lady explain that. Ganon sana. Petition lamang ang pagsusumit ng liham upang siraan ang Unang-Gina. Sa kabila ng naturang usapin, iginiit ni Castro na nasa kamay na ng ICI. Hindi yan paninira. Hindi yan paninira. Kasi yung paninira, yung gawa-gawa ka ng kwento. Ngayon, ang isang netizen po nagreklamo. Napatunayan yan nyo ngayon, no? Kasi po, mahalaga po sa taong bayan yan. Public man kayo, public figure man kayo. So every time merong reklamo, hindi to paninira, sa tingin ko hindi yan paninira. Nagreklamo po ang isang netizen. Okay, na ganito po ang nangyari. So dapat sagutin, no? Kasi pinasahuran kayo ng tao, kahit nga itong si Auntie Claire, sinasahuran natin yan, no, through our taxes. Si First Lady, yung ating presidente, vice presidente, lahat sila yan. Sinasahuran yan ng taong bayan, the taxes of the Filipino people. Now, if the Filipino people, itong isang netizen na may akusasyon, aligasyon laban sa kanya, sagutin nyo. Yun lang naman Yun lang. Ang ginawa ninyo, inano na ninyo kaagad. Binavalidate na ninyo kaagad na, ano yan, walang kwenta yung tao na yan, na ganun, ganyan. Bakit siya nakasabi ng ganyan. Imbestigahan nyo muna. Magpa-imbestiga kayo. Kasi, ganito po ang mangyari. Kapag ikaw po ay umiiwas sa issue, ang malaking problema tayo dyan. Kagaya ni former President Duterte, kung merong kung merong aligasyon, pagbibintang o accusation laban sa kanya ni Duterte, sinasagot niya. Sasabihin niya ni former President Duterte, mali yung akusasyon ni Trillanes. At magbibigay siya ng halimbawa na ito yung akusasyon niya, mali yan kasi ganito, ganyan. Kayo, hindi ganyan po ang sinabi ninyo Sinabi nyo, may ebidensya ba siya? May allegation ba siya? May tao ba magsasabi siya? Kung hindi, hearsay yan. Mali yan. Patunayan nyo. Diba? Kasi ang tao,
itong netizen na ito, bago ito nagpapamedya, bago ito nagsabi na ganito yung ginawa, may ebidensya yan. Di ba? Oh. So, i-check nyo. Tanungin nyo yung taong nag-aakusa. Di ba? Tanungin nyo. Oh, saan mo nakalap yung ebidensya mong yan? Tingnan natin legit ba ito. Kasi kung mapatunayan natin na hindi ito legit, eh nagsisinungaling ka. Ganon yun. Di ba? Anong hakbang ang kanilang gagawin? Ibinahagi din ng Palace Press Officer na sabi ng First Lady ay hindi niya bibigyan ng anumang pansin ang nasabing issue dahil ito anya ay tingnan nyo, hindi niya bigyan pansin. Ang kapal ng mukha mo. Dapat mo nga yung bigyang pansin eh. Itong First Lady natin, parang hindi First Lady talaga umasta eh. Evidence. Nang tanungin kung paano niya ilalarawan ang ugnayan ng First Lady kay Maynard Ngu, nilinaw ni Castro na walang direktang ito pa yung nakapagtataka. Bakit itong si Ngu wala na ngayon? Bakit nag-resign? Safe exit? Ano ba? ukol dito mula sa unang ginang. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na hindi na nagsisilbi si Maynard Ngu bilang Special Envoy to China for Trade, Investments and Tourism. Simula Agosto 2020. Baka pina-exit na. Pina-exit na siguro. 5. Ani Castro, hindi na hawak ni Ngu ang posisyon bilang Special Envoy dahil natapos na ang kanyang termino o na-expire na ang kanyang appointment. Wala na akong nabanggit ang palasyo kung sino ang papalit sa pwesto. So, na-expire na raw, kaya na-umexit eh. Para sa Diyos at sa Pilipinas. So, kayo nang humusga ha, taong bayan. Kayo nang humusga. Dapat bang papaniwalaan natin itong isang netizen na nag-akusa? Ito namang si First Lady Liza Araneta Marcos. Ay, nako. Instead na mag-explain, minamaliit pa ninyo yung tao eh. Ito, panoorin natin, itong si Salvador Panelo, kung saan ay in-explain dito bakit sinungaling yan si Trillanes. Di ba? Tama naman eh. Lahat ng mga... Good evening. Ito. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. Forward natin. Tonya Trillanes against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo. Of course, the meat of the issue, basically, ang sinasabi po is that Go used his position along with the former president basically to corner contracts for the family of Senator Bongo. Tingnan nyo yung akusasyon ni Trillanes ha. Very obvious. Yung meron talagang meron talagang kumbaga kung sa palabas pa yan, kung isang movie pa yan, meron talagang director yung istorya. Ginamit ni Bongo ang pagiging presidente ni former President Duterte. Di ba? Ang galing mo, Trillanes. What are your thoughts on that? Don't even understand ba't pinapatulan niyo si Trillanes. Kaya so lying. Di ba? Doon pa lamang sa first na sinabi ni Panelo, sapul na eh. Di ko maintindihan bakit hanggang ngayon pinapatulan niyo pa rin yan si Trillanes. All the accusations that he has thrown against Duterte, hindi naman niya naprubahan, di ba? Correct. Remember when he was running for president? Sa BPI. A lawyer for the former president at the time is sa BPI. Sabi niya, 350 million ba yun? Nag-aakusa kasi itong si Trillanes kay Duterte na malaki raw ang nakulimbat na pera. Pag-check na ng bangko doon sa BPI, halos nga walang laman eh. Tapos, he asked, I forgot the name of the lawyer who died. Si attorney something, anyway. Grabe itong si Trillanes, no? Ang lakas talaga ng loob. Alam na niya na walang naniniwala sa kanya, pero patuloy pa rin siyang revenge talaga siya. Nagpunta siya sa nag-file ng complaint. Then later, before he died, sabi niya, political lang ginamit lang. Marami siyang, lahat ng mga kasinungalingan nilalabas niya. To make himself politically relevant. Ito lang yung masasabi po ko kay Trillanes ha. Trillanes, kung akala mo, na naging lalaki ka na sa ginawa mong
mga akusasyon laban kay former President Duterte, hindi po nakakalaki, okay? Iwan ko lang kung tama yung aking Tagalog, ha. You are not a man. Pumatol ka ng matanda. 'Di ba? Hindi po nakakalaki. Wala, matanda na yung kalaban mo. Pinagtawanan ka lang. Hindi ka naging lalaki sa ginagawa mo niyan. Pinagtawanan ka ng taong bayan. Asong kahol ka ng kahol nga sabi nila But, ang problema, mga kasama sa media pinapatulan siya. No. So, he filed a plunder complaint. Obviously, that's something that needed to be covered. So, ito po, pag tinatanong po si Senator Trillanes, ano yung reason for this, ano yung justification would be, again, as mentioned, sabi ko, the meat of it is that 7 billion pesos worth of contracts cornered by the family of Senator Bongo through his father and I believe his half-brother niya yun. At hindi makukuha yun, according to Senator Trillanes, kung hindi inaprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang reward nga kay Senator Bongo for his loyalty. I'll quote something in page 31, sir. Respondent Duterte, who is a lawyer and public prosecutor, consciously, knowingly, and deliberately connived with him and or indulged him in this illicit scheme as a reward for respondent Go's blind loyalty. It's very easy to make allegations, but it's so difficult to prove that. In the first place, yung family ni Senator Go, matagal na siyang contractor Kung baga, walang pakialam si Senator Bongo. Besides, knowing Bongo, kasi we've been together for so many years sa Malacanang, ayaw niyang makialam. Hindi nga makalapit sa kanya yung kapatid niya o yung tatay niya. Palagi siya, bahala kayo. Wala pa din. How were they able then to corner 7 billion pesos worth of contracts as alleged by Senator Trillanes? Siguro maganda ang record nila. May bidding naman yan. There's a process for that. Kung maganda yung kanilang bid, sila ang pinakamaganda offer. Diba? Ang importante yan, yung bang mga projects okay o hindi. Kasi ito rin yung argumento ko. Ibig bang sabihin na dahil unang argumento, hindi pa senador si Bongo, no? Wala pang posisyon si Bongo sa gobyernong ito. Nung mayor pa si Duterte at si Bongo ay wala lang, aid lang ni Tatay Digong. Ay ang pamilya na yan ni Bongo ay business na nila yan. Ang tanong, wala ba silang karapatan na mag-business ng ganyan? Diba? And at the same time, nung pumasok si Senator Bongo sa Senate, no? Nung nanalo na siya, sinabihan pa nga niya, hindi siya nangingialam dyan sa negosyo ng kanyang pamilya. Iniiwasan niya. Hindi nga makalapit sa kanya. Alangan naman, sasabihin niya, ngayon, senador na ako, ihinto nyo na yung business na yan. Hindi pwedeng sasabihin ganyan. Di ba? Hindi niya pwedeng sasabihin ganyan, himinto ka lang. Business yan nila Nandyan na yan Pero hindi ko nga alam kung hanggang ngayon, pinagpatuloy pa nila yan. Di ba? Issue dyan Pero kung okay, bakit naman? Does it even leave, let's say, attorney, bad taste in the mouth, for example, na ang iyong tatay at ang iyong kapatid ay nakakorner ng milyon-milyon o bilyon as alleged by Senator Trillanes, habang ikaw ay SAP, Special Assistant to the President Duterte back in 2016, and as a senator in 2019. Yun po, at least let's talk about But that. But if the father and son have been engaged in that kind of job, even before you were a senator or a cabinet member, why should you now blame him for that? Well, anong kasalanan naman itong isa? Hindi nga siya nakikialam. Di ba?
As I said, I will repeat, what is important is, yung mga projects na pinasukan nila, matino o hindi. Nakuha ba nila yan through bidding process? Kasi si Presidente Duterte, hindi naman siya It's not the President who approves bidding projects. There is a process for that. The President is out of the loop. Ito kasing si Trillanes, akusa ng akusa, na hindi niya alam, yung mga ganyang mga trabaho na yan, may proseso yan. Dadaan yan sa malaking proseso kung ikaw approve ka ba. Trabaho ka yan, trabaho ka dyan. Di ba? Meron pong kahihinatnan itong complaint na to by Senator Trillanes. Pareho ng mga complaint na pinanyan, wala nangyari. It begs the question though, Attorney, no? I recall si then Senate President Francis Chis Escudero filed a bill na ipagbabawal hanggang 4th degree consanguinity any relatives or family members in participating in government projects for the obvious reason that there could be influence, that gagamitin dito, etc. Is there anything, sir, number one, importante bang i-define ito na bawal ang pamilya mo bilang lawmaker na sumali sa mga government contracts, or is there already an existing law that says this is a violation? Hindi po, meron sa anti-grab, meron ganyan eh. No. Pero kasi sa akin, ang palaging tinitingnan ko dyan, yung bidding process ba, nung makuha niyo ba yung project, okay ba ang proyekto, walang daya. Yan ang importante sa lahat. There was one thought process there. Kasi kung ang argumento nila na conflict of interest yan, si Bongo, government official, tapos yung pamilya tumatanggap ng proyekto kahit hindi naka-link kay Bongo. Hindi pa rin, mali pa rin yan ang sabi nila yung argumento. Tama itong sinabi ni Sir Panelo. Ang importante, itong pamilya ni Bongo, may involved ba na korupsyon? Yan ang unang tanong yan ang malaking may involved ba na korupsyon ito? Pangalawa, substandard ba yung proyekto? Meron ba silang ghost projects? Meron ba silang tinatawag na nangungulimbat ng pera ng taong bayan kaya hindi quality ang proyekto? Ganun. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung meron silang project, itong pamilyang Go, because magaling silang magtrabaho, hindi kurakot, quality of the service, ang trabaho, walang mali. Di ba? Importante, natutugunan niya ang kanyang role bilang kontraktor. Di ba? Na ang gobyerno, napagserbisyuhan yun ng quality projects. Yun ang pinaka-importante doon. Following your line of thought process, sir. Kasi kung ganun po yun, kung papayagan na lang natin na true enough, there's a construction company, tatay mo ang may-ari, senador ka. Senator Bongo, let's use him as an example. Tatay po niya yung may construction company. Di bawat siguro mambabatas, mayor, vice mayor, congressman, senator, ipapasok na po yung kanilang pamilya, this is an example, sa construction company because there is somehow that connotation and that belief, and possibly it is true, na nakaka-influence yung mambabatas para ma-corner mo yung kontratang yun. As proven now, sir, bid rigging. Alam na po natin yan. Lumabas na po yan sa Senado at sa House, nagkakaroon ng bid rigging. So nagkakaroon, sa bidding pa lang, nagkakaproblema na eh. So, paano mo yun? Hindi ba mali na may kapamilya ka na nasa construction industry? Siguro and involved in government projects? Tama ka siguro dyan. Kung yung kapamilya mo pumasok after you become a senator. Correct. Pero kung dati nila lang ginagawa yan, parang tumaymay, parang naman unfair and just ang gagawin mo. Correct. And bakit mo tatanggalin naman ang karapatan nila magnegosyo? Kasi naging choice mo to. Diba?
Same kami ng argumento ni Panelo, di ba? Bakit mo tatanggalin eh? Yun na ang negosyo nila since pa, di ba? Ganun ang maging argumento. Choice? Well, I don't know. Bakit nga? Why should you not deprive your family of continuing with the business that they have been doing even prior to your becoming a public servant? Correct. Pero kung naging senador ka, naging cabinet member ka, saka mo pinapasok, may problema ka doon. Kasi yung perception, bakit ngayon lang yan? Kung dati na, at wala ka namang record na masama, di ba okay? Do you, would you support? Di ba? So, halatang halata po, no? Hindi na natin tatapusin ito kasi yun lang naman talaga yung argumento na yan. So, to make the long story short, itong mga inilabas na mga pag-file ni Trillanes, lahat ito, obviously let's finalize. Halatang halata na si Trillanes na inggit siya sa mga Duterte, ni Bongo at mga kaalyado ni Duterte. Inggit yan si Trillanes. Kasi malaki ang galit niya sa mga Duterte nung na-reject siya sa mga Duterte. Pangalawa, ginagawa ito ni Trillanes kasi takot itong si Trillanes na maging presidente na naman ang mga Duterte. Especially si Vice President Inday Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte, pinabanata na Meron ng ombudsman, Remulla, imbestigahan na si Sara. Ang House of Representatives rin, atake ng mga ni VP Sara. So ang atake ni Trillanes, itong si Senator Bongo. Kasi baka may usap-usapan kasi nag-number 1 si Senator Bongo sa sa pagiging senador, di ba? So takot sila rito na kapag tatakbong vice president itong si Senator Bongo, and natatakot talaga sila kasi alam nila na ang taong bayan ang pipiliin mga Duterte talaga, si Bongo at si VP Sara. Yan ang ikinatakot nila. At mangyari yan sa 2028. Kapag si Bongo ang vice president at ma-presidente itong si VP Sara, finish na talaga lahat ang mga Marcos. Finish na talaga ang mga Dilawan at ang taong bayan, matutuwa at masaya na ang taong bayan. At that will be the beginning of what Duterte has started. Okay? Kasi ngayon, pabagsak yung ginagawa. Yung dating sinimulan ni Duterte, biglang nahinto nung dumating itong si Bangag. Okay? So, yun lang po, no? Anong ma-react nyo dito? No? Mag-comment, mag-react sa mga in-explain natin. Anong masasabi ninyo? Babasahin ko yan sa comment section inyong mga argumento at usap-usap tayo doon. Okay? And don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para marami po ang makaalam, marami po ang makakita kung ano na talaga ang mga nangyayari ngayon sa mundo ng politika. Okay? Importante yung mag-like and share. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated ka pa sa mga maiinit na balita. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.